Magandang oras mga kababayan, mga ka-art lover. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung kahapon na viral na balita kung saan merong isang Chinese dredging vessel na very suspicious ang kanyang operation sa Manila Bay Reclamation Project ng ating gobyerno. Bakit ba naman kumuha pa ang ating gobyerno ng isang Chinese dredging vessel? Alam naman natin na double blade yan eh. Matulis sa bawat dulo yan eh. Ngayon, very suspicious dahil ang kanyang transponder, yung kanyang parang identity, kapag tinawagan siya, kapag nandun daw sa Zambales, ay Chinese yung barko. At kapag nandito sa Manila Bay, ay papalitan nila yung pangalan, ay Pilipino na ang barko, ang dredging vessel. Kaya anong ibig sabihin yan, di ba, mga kababayan? Panluloko yan. At hindi natin alam, baka yan ay pinapasok talaga ng China dito, ang kanilang mga dredging vessel. Kasi kapag gagawa na sila ng reclamation sa Baho de Masinloc, di ba? Yung kanilang nature reserve na gagawin sa Baho de Masinloc, ay baka yan na mga dredging vessel ang maghakot ng sariling lupa natin, sariling buhangin papunta doon sa Baho de Masinloc. Kasi double identity siya eh. Kaya nga very suspicious. Kaya itong balita, courtesy sa atin ng PTB4 ating pakinggan. Has hit rough waters. A China-linked dredging vessel operating in Manila Bay is now in hot water, drawing scrutiny from authorities after multiple violations were flagged and a deeper probe was set in motion. Our Ayan. Patrick De Jesus tells us more. The Kangling 539 dredging vessel, which has been operating in a reclamation project in Manila Bay, is now under detention. According to the Philippine Coast Guard, several violations were found when they inspected the vessel, and further investigation is ongoing. Meron tayong nakita na detainable deficiency such as may mga expired siya na documents. Yung cargo ship safety certificate niya expired. As well as yung sa minimum safe manning, which is according sa memorandum circular po natin is considered as detainable deficiency. A maritime security think tank earlier reported the alleged suspicious activity of the China-originated Kangling 539, which reportedly changed identity 30 times and Naku, grabe. 30 times nag-change na identity. Ito yung mga plug na ginamit niya eh. Ay minsan Philippine vessel siya. Minsan ano siya, itong ano ba to? Parang sa Latin America na flag. Minsan China siya, minsan Brazilian siya, taga Brazil, minsan ano bang flag tong isa? At dito. Ayon sa nagulat ay 30 ka 30 ka ginagamit niya na bansa na pinanggalingan. Kaya nakapasok sa Pilipinas eh. Kasi meron silang papilis yata na pinapakita na legitimate Filipino businessman sila. Yun pala kapag nandun nagdi-dredging sa Zambales ay Chinese na daw yung transponder kapag tawagan yung sasagot in check na. Pero kapag sa Pilipinas dito sa Manila Bay naka-standby ay Pilipino ang sasagot. Ibig sabihin double identity siya. At hindi lang yan, talagang napakarami palang flag na ginagamit niya oh. Grabe. Mga kababayan, dapat dito ano na yan, butasin na yan, palubugin na yan ang barko na yan. Kasi maghakot yan ang buhangin sa Baho de Masinloc, sa sideline yan eh. Kukuha, dredging sa Manila Bay, kukunin, and then i-deliver doon sa Baho de Masinloc na hindi natin alam. Napaka-traitor ng mga yan eh. Okay, patuloy tayo sa balita. used 6 different flags on its automatic identification system or AIS broadcast Ayun. when operating in Philippine waters. Ayan, so 6 na flag pala ang ginagamit. 6 na flag ang ginagamit ng barko na ito. 6 na flag ng 6 na bansa. Naku. Diyan pa lamang, ikulong nyo na yan. Diba? Ikulong nyo na yung mga ano dyan. Kapitan ng dredging na yan. Sigurado mga inchik yan. Ay nako, ito namang gobyerno natin. Bakit tinanggap yan, di ba? Na dredging vessel. Marami naman sa Pilipinas niyan eh. Meron naman tayong mga maliliit na dredging vessel na pwede. Di ba kaysa pasukin tayo ng double blade na mga inchik na yan.
Okay, balik tayo sa video courtesy ng PTV4. This prompted President Ferdinand R. Marcos Jr. to order stricter inspections of dredging vessels in Manila Bay. Following this, the PCG intensified its routine inspections, which continued Thursday afternoon, during which they boarded a vessel. The inspection team scrutinized the documents of the dredging vessel and its crew, as well as the navigational equipment to ensure that the vessel is seaworthy. Requirement po yan, kailangan na seaworthy yung barko talaga. In case, for safety of life, isa sa mga priorities, safety ng barko, safety ng tao, safety pati ng kargamento. Okay, so safety nga. Ngayon, meron naman ibang ground, yung paggamit niya ng iba't ibang flag na nakalagay. 6 daw na bansa ay 6 na flag. At yung kanyang transponder, yung tatawagan mo na sasagot, kapag nasa parting Sambales na daw, kasi ang Sambales yan ang area na kiniklaim ng China eh. Kapag nandun na, i-incheck na daw yung barko na yan, ang kanyang identity. At kapag nasa Manila Bay, ay Pilipino ang barko na yan, ang kanyang identity sa transponder. Kaya dapat hindi lang yung legalities ng papilis, kundi tingnan yung baka ito ay talagang pakana o pakawala ng China na mga dredging vessel, mga kababayan. Kahit pala mga dredging vessel ay talagang sinabotahe pa rin tayo ng China. Wala talaga tayong kawala sa mga inchik na yan. Grabe, napakahayop na mga inchik na yan. Mantakin nyo, pati Venezuela, ginapang na pala eh. Dami-dami niyang ginapang sa mga karatig bansa ng Amerika. Diba, sino bang hindi magagalit niyan? Dapat ginapang niya ay dito sa Asia. Andun na siya sa backyard ni Donald Trump eh. Backyard ng Amerika ang South America kasi magkarugtong lang yan. Sa unang panahon, iisang bansa lang yan, North and South America. Pero dahil nagkadigmaan, meron silang digmaan diyan, kaya nagkahiwalay ang North at South America. At talagang ano lang talaga yan malapit lang yan na mga bansa sa Amerika. Kaya ayaw yung Donald Trump na gapangin ng China. Pero ang Pilipinas, matagal na tayong ginagahasa ng China eh. Talagang ginagahasa ang Pilipinas, hindi lang mga babae natin ginagahasa, pati mga lupa, mga mina. Mantakin yung pinakamalaking minahan pala sa Pilipinas ang may-ari ay Inchik. At hindi Filipino-Chinese talagang Inchik na kung saan na-contempt nung last month. Na-contempt sa Senado, nahuli na siya pala ay isang Inchik at hindi totoong Filipino-Chinese. Kaya nako, grabe na ang kasalanan ng China. Matagal na pala eh, pinabayaan kasi. Ay lalo na sa panahon ni ni Digong, nagipagkaibigan kasi sa China. Kaya napabayaan ng mga ganito, nakapasok. Okay, so anong masasabi niyo dito sa balitang ito? Dredging vessel na napakalaki. Ang may-ari pala ay China. At illegal yung kanyang mga papilis. At expired pa. Pag-comment na lang sa ating comment section, mga cart lover. Ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. See you on our next upload. Paalam at ingat ang lahat.